I thought I was dreaming that night, the night before we go on board. Kasi that was the time na 1 week pa lang after the Yolanda typhoon. So 1 week lang din yung naging preparation namin for the mission. As Singles for Christ, we gather as a team. Composed of 17 members kami ng Singles for Christ sa OSD. So 1 week lang nung nag-gather kami ng bigas, ng noodles, ng damit para sa mga victims. From Manila, sumakay kami ng eroplano papunta ng Cebu kasi that was the time na wala talagang biyahe papunta ng Leyte yung eroplano. So we decided na sa Cebu. And then from Cebu, sumakay kami ng barko papunta ng Ormoc City. Nung time na yon, gabi kami umalis ng Manila, pero nakarating na kami ng Ormoc City ng mga alas 6 ng umaga. That was the time na nung makaland kami doon, grabe, makikita mo talaga yung paligid, sobrang devastated. Distracted talaga yung lugar, lahat ng structures, yung mga bahay, walang bubong, yung mga puno, nakatumba lahat. Tapos makikita mo yung mga tao, nakapila sila isa-isa, damit, pagkain, gas. Meron nga isa doon, yung pila, sobrang ang haba sa isang gasoline station. Tapos namimigay sila ng kerosene para sa mga tao. Tapos yung iba naman gasolina, kasi syempre yung means of transportation, yung iba tricycle, jeep, yun. So nagbibigay talaga sila para sa mga tao. Tapos meron naman doon isang linya, puro mga bata, humihingi sila ng pagkain. Tapos yung mga bata may mga hawak silang placards. Nakasulat doon, help us, give us food, yung mga ganon. So parang talaga, alam mo yun, as individual, naramdaman ko talaga yung need ng mga tao na kailangan nila ako. So talaga napadasal talaga ako sa Diyos na sabi ko, Lord, use me in this mission na kung ano pa yung mga kailangan ko as a person, maging strong ako para sa kanila. Kasi kung sino pa yung magiging strong para sa kanila, kami na mga hindi naka-experience ng ganong sitwasyon. So from Ormoc City, sumakay kami ng jeep papunta ng San Miguel Leyte. Na alam niyo yung pagka-start pa lang ng jeep, may mga bata, hinahabol kami na sinasabi nila, tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng pagkain, bigyan niyo kami ng damit. Na nung nakikita ko talaga yung mga batang yun, parang nakikita ko din na paano pala kung hindi kami pumunta, paano pala kung walang tutulong sa kanila, paano pala kung hindi nalaman na ganito pala talaga yung sitwasyon nila. So parang ako din as individual, nag-iisip din talaga ako kung ano pa yung pwede kong maitulong as a person, as SFC member. So yun, nung nagta-travel na kami going to San Miguel Leyte, nakikita mo talaga yung paligid. Yung bundok, walang puno, nakatumba lahat, yung mga bahay, wala silang yung bubong, wala talaga, as in wash out talaga siya. Wala ka talaga makikita ibang scenery doon, kundi basura galing dun sa mga puno na nawasak, galing sa mga bahay na nawasak din. So yun yung talaga yung parang nakikita mo siya sa movie na talagang after ng typhoon, sira lahat, wala kang makikita na maganda. So pagdating namin ng San Miguel Leyte, yung mga tao doon, they gather as one sa isang gymnasium na kumbaga yung parang they were very excited to see us. Kasi andun yung parang tipo na after nung bagyo, doon pa lang sila nakakita ng tao na tutulong para sa kanila. Yung mga bata, alam niyo yung parang yung mga bata, they feel excited to see us eh. Na parang, ate, thank you, pumunta kayo dito, yung parang ganun. Tapos nung time na yun din kasi, meron kaming dalang mga crayons, coloring materials. And then nung time din na yun, tinulungan namin yung mga bata na magsulat, mag-drawing, magkulay, para kumbaga hindi nila, para mawala lang yung nervous nila dun sa nakaraang bagyo. Para din, kumbaga, ma-divert yung kanilang mga isip dun sa ginagawa nila. So, para ang tawag kasi dun sa aming Singles for Christ is cornerstone. And then, nung time
time din na yon may mga, doon naman sa mga matatanda, nag-conduct din kami ng medical mission. We have doctor, we have nurses, may mga pharma kami noon, and may mga volunteers din na hindi naman inline sa medicine, pero tumulong din talaga sila for the medical mission. And then, after that medical mission, alam mo yun, na-realize ko din as individual na sa mga nangyaring ito, sa mga nangyaring distraction sa Leyte, never lose hope. Kasi kapag nawala na yung pag-asa mo sa sarili mo, that was the time din na mamamatay na rin yung pag-asa mo na mabuhay ka. And also, dun ko rin natutunan na kahit pala sa maliit lang na paraan, kahit sa mumunti mong pag-reach out sa kanila, yun yung malaki na yun, malaking halaga na yun na from Manila, tas nagpunta ka ng Leyte, na ganun yung place. Parang alam mo yun yung parang na mararamdaman mo na mahalaga ka sa kanila. May isa nga dun tao, sabi niya sa akin, kahit presensya nyo lang, importante yun para sa amin. Kasi nag-spend kayo ng oras ninyo na makasama kami. And yun yung parang makukuha mong moral lesson eh. Little things do greater things. Parang ganon. And then also, ang thinking ko din dito sa isang pangyayari na ito, nagkaroon ng Pilipinas ng oneness. Kasi nagkameron ang mga Pilipino ng pagtutulungan para sa isa't isa na all for one for all. So ito ding Yolanda na to, na katulong din ito to reach out people and kung ano yung mga kailangan nila at kung ano pa yung pwede mong maibigay sa mga tao, na hindi lang din yung material na pangangailangan, kundi yung spiritual at saka yung moral mo, mag-grow ka pa as individual at mag-grow ka as a person.